we are very, very sorry. Hindi ko, siyempre lahat kami nalulungkot dahil napakataas ng ating casualty figures. Okay, so hi everyone! Welcome back ulit sa aking YouTube channel, Nets and Vlog. So ito na nga po guys, no? Si PBBM ay kumilos na. Kumilos na po si PBBM ngayon guys. Nasa Cebu po siya kahapon lamang. At alam niyo po ba na magbibigay po siya ng tulong doon para maipatayo ulit etong mga bahay nila. Mga bahay po na na-damage doon sa Cebu. Grabe talaga si PBBM. Hanip talaga kung tumulong. Biruin nyo guys, magbibigay lang naman po siya ng 5,000 para sa partially damaged na bahay. At 10,000 sa totally damaged. O diba? At hindi lang po yan guys ha, talagang nakita kaagad ni PBBM ang totoong problema kung bakit na-damage kaagad or nasira ang mga bahay doon sa Cebu dahil sa Bagyong Tino. Sabi niya ay hindi naman daw gaano kalakas ang hangin. Nasira daw ang mga bahay doon dahil sa baha. At talaga namang hindi daw talaga kinaya ng mga daik doon. O di ba ang galing po? So sa ngayon ay patuloy pa rin daw ang pag-imbestiga ni PBBM para matukoy nila kung saan nga ba talaga nanggaling ang baha. So ito na nga po guys, no, agad namang humingi ng sorry si PBBM. Ang sabi po niya, I'm sorry. I'm very, very sorry. Siyempre, lahat kami nalungkot. Yun po ang sabi niya. O, diba? At eto naman pong si Kiko Barzaga, sinagot po niya si PBBM kaagad. Sabi niya, buti naman, alam mo, na mamamatay ang mga tao doon sa Cebu. Dahil sa iyo. Grabe naman ito si Kiko Barzaga. No? So, eto na nga po guys, no? Panoorin po natin ang video ito at kayo lang po ang humusga. Ang talagang naging damage ay galing sa baha dito sa bagyong ito. Hindi masyado sa malakas na hangin. At nakita natin na yung mga linagay dati na mga dike, mga protection ay hindi talaga kaya. Yung bigat, yung dami ng tubig na bumagsak. So what we did ay siyempre kagaya ng dati, pumunta na lahat ng mga agencies. Of course, nauuna dyan is the DSWD mag-provide ng relief goods para sa mga lalong-lalo na yung mga nasa evacuation center o yung mga na-dislocate, nasiraan ng bahay. Yun ang unang-una. So food and water. Tapos nandyan na yung ating mga medical team para tignan sila kung merong nasugatan, merong nagkaroon ng karamdaman dahil sa bagyo. At binibigyan ng gamot. Tapos meron tayo pa cash assistance. Ang binibigay natin ngayon, 5,000 para sa mga partially damaged na bahay at 10,000 para sa completely damaged na bahay. Para meron silang magamit para makapagtayo na naman sila ulit ng bahay. And so that is ongoing now. Later on, patuloy naman ang tulong kasi meron tayo mga i-relocate kasi marami sa naging biktima ay nasa no-build zone. Nakapagpatayo sila ng bahay doon sa no-build zone. Kaya kailangan silang i-relocate. So, yun isa pa yun ginagawa namin. Napag-usapan namin ng mga local government units dito sa Cebu, through the provinces, the municipalities, and the cities, ay pinag-usapan namin kung paano saan natin ilalagay dahil umaasa kami sa LGU para makahanap ng lupa paglalagyan ng mga i-relocate. Ngayon, meron din tayong temporary shelter para dun sa unang hindi pa makauwi ng kanilang bahay. But eventually, ay gagawa natin ng paraan para makabalik na sila, magpatayo sila ulit ng bahay o ayusin nila yung nasira ng bahay. In the meantime, kung habang binabalik dahan-dahan ang buhay ng ating mga kababayan sa normal, ay nandito naman lahat ng mga ibang ahensya, hindi naman umaalis. At nagpapaikot pa nga ang public works, for example, nagpapaikot ng mga engineering team para tignan yung mga kalsada, baka na-erode, baka kailangan ng ayusin, baka kailangan sarhan.
Pero so far, mukha namang maayos. So, mga dalawa, tatlo na kailangan tutukan, kailangan tingnan ng mabuti. Baka hindi na pwedeng gamitin dahil nasira na dahil sa baha. So ito, yung mga engineer namin ng Public Works ay papupuntahin na namin doon para inspeksyonin na nila lahat. At nagbigay din ako ng warning sa ating mga local executives na may patatik pa na bagyo. Ngayon, sa tingin namin, hindi naman yata dadaan dito sa Visayas, pero mag-ingat pa rin lahat at hindi natin alam dahil kami minsan lumilipat. Kami naman ngayon, Northern Luzon at Central Luzon, ang nag-aabang para dito sa buwan na parating. But we are very, very sorry. Hindi ko siyempre lahat kami nalulungkot dahil napakataas ng ating casualty figures. At ito karamihan talaga ay dinala ng tubig. Ay sa laki ng tubig dahil sa bilis ng parating ng flash flood. Ang sinasabi sa atin, ang pinaghahandaan ng mga LGU officials was a storm surge. Yung papasok natin sa dagat. Pero ang talagang nangyari, flash flood naman. Iba yung nangyari. At hindi natin napaghandaan dahil iba yung ini-expect natin. But anyway, nangyari na. We will be helping the families of those na naging casualty. We will help them to recover, put them back on their feet, and do what we can to make up for the loss that we have suffered. And that is, again, I made the same promise to the Cebu, your governor and your mayor, that as long as the national government is needed, we will be here. We are not leaving hanggat maayos na ang inyong mga buhay at hindi na kami kailangan para sa mga tulong na dinadala namin, then we will remain here. Okay? Maraming salamat. At gaya ng aking sinabi kanina, matapos sisihin ni Marcos Jr. ang mga bagyo dahil hindi daw dumarating as scheduled sa Agosto, ngayon naman, nung siya'y umiikot sa Cebu, abay ang tanong, saan galing ang tubig baha? Nako, Marcos Jr., ano ba yan? Talaga namang lalo pang tumitindi ang paniniwala ng taong bayan na wala ka sa tamang pag-iisip. Sino ba naman ang nasa tamang pag-iisip na magsasabi na ang mga bagyo ay didikit o hindi aalis sa kanilang schedule na pagdating? Sino ba gumagawa ng schedule ng mga bagyo, Mr. President? Wala pong ganon. Talagang kalikasan po yan. Siguro Panginoon lang ang merong alam kung kailan darating ang mga bagyo na yan. Hindi po yan nai-schedule. Kahit ikaw ay presidente, kahit ikaw ang makapangyarihang opisyalis ng bayan, hindi ka po pwede magreklamo na dumarating ang mga bagyo unscheduled. Ang importante po, laging handa ang gobyerno magbigay ng tulong dahil tayo naman po ay bansang Pilipinas. Talaga naman pong sa buong daigdig, tayo ang pinakamaraming bagyo, dapat laging handa. Pero ang nangyari po, sa Cebu, nakita natin na talagang kulang sa kahandaan ng iyong administrasyon. Tama na po pagsisi sa ibang administrasyon. Kayo na pong nakaupo at nakikita natin na talagang ngayon po nanlilimos na ng pagkain at tubig ang mga taga Cebu na sa alam ko hindi po naman nangyari maski mga panahon na malakas din ang bagyo ang dumating sa Cebu. Dahil ng mga panahon na yon, naalala ko, nung nandun si Presidente Duterte, talagang na-mobilize niya ang lahat ng gobyerno para magpadala ng pagkain at tubig. At hindi po nagpadala sa panahon na matapos ang kalamidad. Ang pagpapadala po, bago pa magkaroon ng kalamidad, dahil alam naman natin kung meron ng darating na bagyo. Ang ginagawa po nun talaga, naka-preposition na ang ating mga relief goods at dinadagdagan pa bago pa dumating ang bagyo. Depende kung ganong kalakas ang inaasahan na pagdating ng bagyo. Kaya Mr. President, kayo po ang palpak. Ngayong nagugutom na ang mga taga Cebu matapos ang napakalakas na bagyo at pwede pa po, huwag naman kayo magtanong kung saan galing ang tubig baha. Mr. President, nakakaiyak po yan. Alam nyo, kapag kayo umiikot dyan at nagpapapogi
nag-PPR, na ikaw ay umiikot at tinitignan ang kalagayan ng mga na biktima ng bagyo at magsasabi na saan ba galing ang tubig baha, nakakagalit po. Tayo mga Pilipino, alam naman natin na kaya may baha dahil merong tubig ulan at malakas na hangin kada darating ang bagyo. So alam niyo po kung saan galing ang tubig baha. Yan po ay galing sa tubig ulan, Mr. President. Ano ba yan tanong mo? Nakakaiyak na. Nagdusa na nga yung mga taga Cebu. Ayan pa ang tanong mo na saan ang galing ang tubig ulan. Hello? At kaya po matinding pagbabaha dahil nga 26 billion ang ginastos ng taong bayan para sana sa mga flood control na dalawa ang paggagamitan. Unang-una, para po masigurado na yung mga ilog at mga estero na dadaanan ng tubig baha ay magamit nga para ang tubig baha ay talagang mapunta na sa karagatan at bumaba ang tubig baha. Ang pinagagamitan po ng flood control project dyan ay tinatawag na desilting. Tinatanggal yung mga basura at iba pang mga bagay na nagkukos ng pagbablock ng ating mga ilog at iba pang mga kanal, dike, papunta sa karagatan. Pangalawa po, yung 26 billion ginamit din para sa mga seawalls. Dahil yung mga seawalls po ang siyang magpoprotekta sa ating coastline doon sa malakas na malakas na mga waves na kapag nagkakaroon po ng malakas na hangin. Dahil wala nga pong mga seawalls na itinayo o di naman kaya naging ghost project o di naman kaya naging substandard, wala pong tumitigil doon sa malakas na hampas ng alon na nakikita natin na nakakarating doon sa mga syudad ng Cebu na para bagas siyang tidal wave. Yan po ang dahilan kung bakit galit na galit ngayon ng taong bayan sa mga nangungurakot ng flood control. Kasi barado ang ating mga ilog at iba pang mga estero na pagdadaanan ng tubig baha, dulot ng malakas na pag-ulan, papunta ng karagatan. At pangalawa, wala po yung mga seawalls na dapat nagpoprotekta sa coastlines ng ating mga bayan. Pero para kayo magtanong kung meron bang kung saan galing ang tubig baha, nakakainis po yan. Nakakainis po talaga yan sa ating mga kababayan. So, pwede pa po, manahimik na lang kayo kung wala kayo talaga mabuting masasabi. Kung hindi kayo magbibigay inspirasyon, ay nako, manahimik na lang kayo dahil nakakagalit po at talaga naman pong nakakadagdag sa suspecha na wala kayo sa tamang pag-iisip kapag ang mga sinasabi nyo anong gagawin natin? Hindi tumutupad sa schedule ang mga bagyo at hindi at hindi mo alam kung saan galing ang tubig baha. Tahimik na lang. Mas mabuti pa yun. Nagagalit pang tao. Hirap na nga ang tao doon sa dinanas nilang paghihirap dahil nga sa bagyo. Tapos ganyan pa marinig sa inyo. At dahil nga po dito sa lantarang korupsyon, nagkakaroon na po ng pagpupulong malakihan, protesta. No? Ito po'y mangyayari sa 16, 17, 18. Pinangunahan po ito ng Iglesia ni Cristo, pero ito po'y para sa lahat. Dalawa po yung lugar na pagtitipon-tipunan natin, dyan po sa EDSA at dyan po sa Luneta, sa Quirino Grandstand. Importante po na marinig ang ating boses dahil talagang pag hindi natin pinakita ang galit ng taong bayan dito sa korupsyon nito, hindi po magbabago ang sistema natin. Kaya importante po na lahat kayo na makakadalo dyan, pumunta po kayo ng EDSA, pumunta po kayo ng Quirino Grandstand, wala na pong uwian yan, 16, 17, 18, at iparating ang mensahe na tama na, sobra na ang korupsyon, ang kinakailangan natin, katarungan, accountability, at transparency. Ang tanong, paano naman tayong mga OFW na wala sa Pilipinas na hindi makakadalo sa mga pagtitipon? Paano ba natin paparating ang ating disgusto rin at ang ating panawagan na itigil ng korupsyon? Well, ang DDS Maisog po ay maglulunsad ng zero remittance mula 22 ng Nobyembre hanggang 30 ng Nobyembre. Ang panawagan po ng DDS Maisog, wag na po muna tayo magpadala ng pera sa Pilipinas dahil ito po ay bilang protesta at mensahe sa Marcos government na itigil ng korupsyon. Pag tayo nagtigil ng ating pinapadalang mga remittance na galing po sa luha at pawis ng mga OFW na talaga naman pong nagtatrabaho, malayo sa kanilang pamilya, malungkot at mahirap ang buhay, hindi po makakabili ng mga magagarang kotse, ng mga alahas, ng mga relo, ng mga baga, mga hinayupak sa magnanakaw sa gobyerno.
dahil ang ginagamit naman po nila pambili ng kanilang mga bag, mga kotse, mga lahas ay yung mga kinikita ng mga OFW. Huwag niyo pong ismulin ang kontribusyon ng mga OFW sa ating ekonomiya. Ang OFW po ang dahilan kung bakit lumulutang pa rin ang Pilipinas, bagamat wala nang namumuhunan sa Pilipinas. Hanggang 10% po ng gross domestic product o di naman kaya hindi bababa sa $50 billion ang pinapadala ng mga manggagawang Pilipino all over the world sa Pilipinas. Kung wala po yan, matagal nang lumubog ang ekonomiya ng Pilipinas. At kaya nga po, marangyang buhay ng mga magnanakaw sa gobyerno dahil dun sa mga foreign remittance sa pinadadala ng mga nagkukudkod dito sa Netherlands, yung mga nagkakatulong sa Middle East, yung mga construction workers sa Middle East at dito na rin sa Europa, at yung mga nurses at iba pa mga profesional sa iba't ibang mga parte ng daigdig, bagamat ang mga buhay nila ay malungkot dahil malayo sila sa kanilang mga pamilya. Itong gagawin pong zero remittance ay isang protesta at mensahe na hindi na mananahimik ang mga OFWs, ang pinaka-importanting sektor ngayon ng ekonomiya sa nangyayaring korupsyon. Hindi po natin ninanais na parusahan ang ating mga kababayan dahil magsisimula naman po ito ng 22 ng Nobyembre at hari nawa, wala na pong malakas na bagyong papasok dyan, no? Dahil ang inaasahang super typhoon ay parating na po dyan. Kaya nga po mag-ingat po tayo, no? Lalong-lalo na dyan sa Luzon, kung saan inaasahan maglalandfall ang bagyo. No? Pero ito po isang mensahe na ang mga pinaka-importanting sektor ng ekonomiya ng Pilipinas, ang nagpapalutang ng ekonomiya ng Pilipinas ay sawang-sawa na sa korupsyon at nais na ng tunay na pagbabago. Ulitin ko po ha, iparinig po natin ang boses natin bilang mga OFWs at kinakailangan po itigil muna natin ang ating remittance mula po 22 November hanggang 30 ng Nobyembre. Now, hindi naman po yan para permanente, yan po ay mahigit kubulang 1 linggo at ang mensahe nga po natin, huy, hindi kami makadalo sa mga pagtitipon at mga kilos protesta sa Pilipinas. Ito po, gagamitin namin yung alam naming sandata namin, ang aming kita, buhat sa aming pawis at luha para iparating ang mensahe, sumosobra na ang Marcos administration pagdating po ng korupsyon sa Pilipinas. Now, uulitin ko po ha, pag wala po ang mga remittance ng Pilipino, lulubog ang ekonomiya ng Pilipinas. At ang hindi po natin gustong parusahan ng ating mga pamilya, ito lang po ay paalala na meron ding hantungan ang pasensya ng mga OFWs, lalong-lalo na nakikita natin kung paano linamon ng mga senators, ng mga congressman, ng mga Office of the President, ng kung sino-sino pang mataas na opisyales, ang pondo na nakalaan sana para maibsan ang epekto ng baha at ngayon po lumulutang sa baha, hindi lang po ang Cebu, lumutang na po sa baha iba't ibang parte ng Pilipinas at ngayon po sa pagdating na naman isang super typhoon, lulutang na naman sa baha ang Metro Manila, ang Bulacan at ang Central Luzon. So lahat po ng sasapi sa no remittance movement, gamitin niyo po ang hashtag Zero Remittance for Change. I-post niyo po sa lahat ng social media ninyo na kayo ay kasapi sa hashtag Zero Remittance for Change at ikwento niyo po sa amin sa internet, sa Facebook, sa Instagram, sa YouTube, kung ano ang inyong storya, no? At ano man ang naging reaksyon ng mga kapamilya nung sinabihan nyo na panandili ang 1 linggong titigil ako sa remittance para makarating ang mensahe sa Marcos government na hindi na po pwedeng ituloy ang korupsyon sa gobyerno. Panahon na po na itong gobyernong ito bigyan ng importansya ang mga OFW na napakatagal nang nagsasakripisyo para makabili ng mga kotse, mga alahas, mga relo, mga handbag na magagara, mga damit, marangyang pamumuhay ang mga nagnanakaw sa gobyerno. Dahil pag tayo po ay tumigil ng remittance, mauubusan sila ng mga foreign exchange na pag-angkat ng mga luxury goods na kanilang binibili. No? At bukod pa dyan, kukunti rin ang kita ng gobyerno kasi kakaunti rin yung mabibili ng ating mga mahal sa buhay dyan, kakaunti rin yung mga buwis na kukolektahin ng gobyerno na ibig sabihin, mas kakaunti ang mananakaw nila sa gobyerno. Alam ko po na hindi natin pwede gawin to ng matagalang panahon dahil kawawa din ang ating mga kapamilya.
Pero itong isang linggo na gagawin nating zero remittance, siguro naman po, yan ay hindi na po pwedeng mabaliwala considering na 10% ng GDP ng buong ekonomiya ay nakasalalay sa remittance ng mga Pilipino. So wag po kayong mag-alala kung hindi po kayo makaka-attend na mga kilos protesta. Yung kilusan, yung ating Kongreso ng Mamamayang Pilipino po, magkakaroon tayo ng online protest sa 3 araw din ng protesta ng November 16, 17 at 18. Makakasapi din po kayo doon. Pero mas matindi po ang magiging epekto kapag kayo po ay sumapi sa zero remittance from 22 November hanggang 30 November dahil yan po mararamdaman ng gobyerno dahil unang-una mababawasan ang pondo ng bayan na nanakawin nila dahil sigurado po mas kakaunti ang buwis na papasok sa gobyerno kapag mas kakaunti po ang magagastos ng ating mga kababayan sa loob ng isang linggo ng no remittance day. Pero importante po na bukod doon sa datos na talagang bababa ang remittance sa huling linggo ng Nobyembre, importante rin po na ipaalam natin sa buong mundo na kasapi kayo sa no remittance week, no? At kaya importante po ilagay niyo po sa inyong mga social media accounts yung hashtag no remittance for change at nang alam po nila na kayo po ay kasapi dito sa no remittance zero remittance for change. Ulitin ko po hashtag zero remittance for change. Huwag po tayo magpapadala ng mga pera sa linggo ng 22 hanggang 30 ng Nobyembre, yan po ay bilang protesta sa lantarang korupsyon. Hindi po ibig sabihin na tayo'y malayo at hindi na tayo makakasapi sa mga kilos protesta na wala tayong pamamaraan, iparating ang ating galit at ang ating panawagan para sa transparency, accountability at justice. Gawin po natin ito sa pamamagitan ng zero remittance from 22 November hanggang 30 November.